welcome back po sa ating 365 team devotion with Pastor Russell. So, ang topic po natin for today ay tatlong panata tungkol sa pagkakaisa. At mayroon tayong concept na unity of the body of Christ. The unity of the body of Christ means that all believers, through different in background and personalities, are joined together as one body and under one head, Jesus Christ. This unity is not uniformity but harmony, grounded in love, humility, and service. When the church walks oneness, it reflects the character of Christ and strengthens its witness to the world. At makita natin ito sa Colossians chapter 3 verse 15, let the peace of Christ rule in your heart. Since a member of one body, you were called to peace and be thankful. Sa Tagalog, at magari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo at doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. At kayo ay magiging mapagpasalamat. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Magsisimula po sa teaching. First teaching, Christians reflect the community of the Trinity. So, yung mga Kristiyano pala is doon nagre-reflect sa kung anong simbahan yung pinag-churchan mo. Siyempre, yung unity na tinuturo within Christ. Sa ating second teaching naman, Christian promote unity with the body of Christ. So, dito naman po, yung mga Kristiyano pala is pinapromote nila yung pagkakaisa sa katawan ng Kristo and yung church na kung saan sila nananampalataya sa ating Panginoon. Sa third teaching, Christians strive to be peacemaker on a nation. So, yung mga Kristiyano pala is tinalaga talaga sila ng Panginoon upang gumawa ng kapayapaan dito sa mundo. At syempre, ayun na rin yung nagiging isang mission nila dito. So, dadako tayo ngayon sa ating application na 3 commitment. So, sa first application natin, kung not to assume the worst about per person. So, huwag pala tayo mag-assume na may mangyayaring masama sa isang tao or yung worst na ipinagdadasal natin na may mangyari sa kanilang masama. So, sa second application natin, commit not to tell bad things about a person. So, hindi rin pala dapat tayo nagsasalita ng masama towards sa isang tao. And kahit sa naman natin titignan is masama talaga magsalita ng masasamang bagay. And syempre, lalo na kung ipo-point out mo to sa isang tao. Sa ating third application naman, commit to work toward peace and reconciliation. So, pagkaisa pala tayo sa pagkaroon ng kapayapaan, syempre pag i-reconcile sa ating Panginoon, magkaisa tayo sa pamagitan nun. And dadako tayo ngayon sa ating last part, which is yung discussion. What is your strength and weaknesses among these 3 communities? Para sa akin kasi ang nagiging kahinaan ko dun sa tatlong yun is yung pag a-assume ng may mangyaring masama sa ibang tao. Dahil dati, ganun yung nagiging gawain ko and yung nagiging point of view ko para makaganti ako sa isang tao. So, ngayon, sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na hindi mo pala kailangan magsalita sa isang tao or mag-commit ng nangyayaring masama sa kanya dahil hindi naman talaga dapat nararapat yun. And how can you practically apply devotion? So, ayun nga, hindi ko nagagawin yung mga bagay na yun. Siyempre, to assume that mga things na ipagdadasal ko na lang yung mga mangyayari sa buhay ko. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.